Amen. Praise God. Sige po. Pwede na po tayo makaupo. You find your best seats. Make sure kayo po ay komportable. At siguraduhin nyo pong mahimbing ang tulog ninyo. Okay? Okay, praise God. Sige po, pwede na po tayo maupo. And sa ating mga kids, we have Janvis Kids Ministries dito po sa ating mission house. So pwede natin dalhin, i-drop off yung mga kids natin doon. Amen? So praise God. So good morning, church. Yeah, isa pa malakas. Good morning, church. Amen. Meron ba tayong first timer today? Is someone attending for the first time? Oh, first time? First time again. Ayan, si Ate Love. We miss you, Ate Love. Ayan. Sino ba? First time? Anyone? First time? For the second time? Third time? Okay. Old time. Old time. Taas kami yung mga old time. Ay, hindi old time. All the time. All the time. Sino dito all the time? Yeah. Amen. Praise God. So magandang umaga po sa lahat and also sa mga live stream viewers natin. And praise God dahil we are now on the third week of March. And that means we're almost there. Dahil April na po, gaganapin ang ating New Life Retreat. Amen. Praise God. Yan ang ating batch 4. So we're still filling up slots kasi meron tayong minimit na number of delegates. So titingnan natin, hopefully mapuno natin at least makakuha tayo ng 30 na registrations. So kung sino pa po ang hindi pa po nakakapagpa-register or just list your names and yung payment naman po up until April 2, no, or on the day mismo ng ating retreat. And that retreat will be happening here sa ating church for 2 days. So we really encourage you because yan ay isang magandang opportunity for us to really understand and encounter Jesus Christ. At sana makapag-leave tayo niyan, mag-leave na kayo na maaga sa work ninyo, no? Yung iba bakasyon, no? At sabihin niyo meron kaming New Life Retreat, boss, no? Magli-leave muna ako at gusto kong umattend, gusto kong ma-encounter si Jesus. No? So we really encourage you to join that. Ngayon ba nakailan na tayo, Ate C? Ilan na ang ilan delegates na? Yeah. 20 na? 20. Meron tayong mga manggagaling pa sa Padilla, sa Lower Smith, meron din yan. So kung meron pa po dito, na nandito ngayon, sa service na ito, na hindi pa nakapagpalista ng kanilang names and you want to attend our New Life Retreat, just approach si Ate Shelo or si Ate Jana later after service. At kung meron kayong kaibigan na gusto rin umattend, welcome sila, kahit galing sila sa ibang church, kahit hindi sila member, welcome sila mag-join ng ating New Life Retreat. That has a 500 peso registration, inclusive na yan ng meals. At dito kayo matutulog niyan. No? So you will be staying here para hindi tayo ma-distract at hindi makafocus lang talaga tayo sa ating mga sessions. So we have 11 topics that will be discussed and will be taught during our New Life Retreat. At sa mga hindi pa po nakakapagpabaptize and you really desire na mabautismoan na po kayo at maintindihan pa bakit ba tayo nagpapabautismo, dyan din natin matututunan yan sa New Life Retreat. Pero hindi naman, no pressure naman. Kung hindi pa kayo handa at pastor, gusto ko lang po umattend ng New Life Retreat pero ayoko pa po magpabaptize, hindi pa po ako ready. Okay lang. Walang problema. Pero kung halimbawa gusto nyo magpabaptize, we encourage you, attend kayo niyan dahil mas maintindihan po natin yung ibig sabihin ng ating pananampalataya kay Kristo. No? So mag-leave na tayo. No? Pastor, bakit naman kailangan mag-leave? Hindi natin alam. Malay nyo, bumalik na si Jesus Christ. At least nakapag-New Life Retreat ka. Di ba? Okay, sabi mo sa katabi mo, malapit na bumalik si Jesus. Sabi mo, mag-commit na tayo. Amen. Praise God. So before we begin our message this morning, let's all bow our heads and let us pray. Dear God, Heavenly Father, we thank you. We glorify you. Tunay nga, Panginoon, that your name is the highest and the greatest. Your name is the name above all names, and you deserve all the glory. Ngayon, Panginoon, nais namin, Panginoon, that you would continue to reveal yourself to us, show us your glory, and let your word feed us, empower us,
enlighten us, and transform us, Lord God, to become the image of your Son, Jesus Christ. Ma-reflect namin ang Panginoong Hesus sa aming buhay. Lord, patuloy mo kaming baguhin. At hayaan mo ang iyong salita ang mag-correct sa amin, mag-rebuke sa amin, at magbago ng aming buhay. Lord, we expect, Lord God, not just a message, but our lives to be transformed. Lord, we thank you. Give us your fresh revelation. Speak to us, Lord God. Use me, Lord, as your mouthpiece. Kayo po makita, itago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo lamang ang may taas sa umagan to. And all the children of God say, Amen and amen. In Jesus' name. Praise God. So, alam niyo po, habang tumatanda tayo at lumilipas ang panahon, pabisi tayo ng pabisi. Tama ba? Pansinin mo noon, single ka pa, wala ka pa naman anak, iniisip mo lang, siyempre, yung iyong career. Hanggang sa nagkaasawa ka na, iniisip mo na, saan tayo titira? Kailangan natin magkaroon ng trabaho. Nag-apply ka ng trabaho, may trabaho ka na. And then later, nagkaroon ka ng anak, nadagdagan na naman yung responsibility mo. Tas 2 na yung anak mo, naging 3 na, naging 4 na. At tumagal ang panahon, nagkaroon ka na ng apo. At nagkaroon ka ng negosyo and everything. Ang dami nating inaatupag, ang dami nating mga ginagawa. It can be work, it can be school, or errands, or mga gawaing bahay, or pamilya, church ministry, o dagdag pa natin yung ating social media, no? Yung schedule natin, punong-puno ng mga bagay na kailangan gawin. At minsan, sa dami ng gagawin mo, ang gulo na. Tama po ba? Ang dami natin ginagawa. Ito ang problema. Sa dami ng ginawa natin, ito pa ang pinakamalala. Ang dami natin ginagawa, pero yung faith natin hindi lumago. Ayun ang pinaka nakakatakot. Nagpipray naman tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. We serve in the church, nasa church naman tayo every Sunday. But deep inside, bakit ganun, Pastor? Parang walang nagbabago. Hindi po nag-grow ang faith ko. Maari kaya, naging stagnant na. No, pag sinabi nating stagnant, na-stuck. Okay, walang flow, walang pag-abante, walang pag-angat. Kung ano ka nung 10 years ago, ganun pa rin ang level ng ating spiritual maturity. Naging stagnant. Kaya minsan napapaisip tayo, Lord, totoo ba kaya itong faith na meron ako? Totoo kaya itong pagiging Kristiyano ko? Totoong believer kaya ako? Baka naman yung aking faith ay patay. Minsan napapaisip tayo, nagda-doubt na tayo, Lord, ligtas ba talaga ako? Ba't gano'n parang hindi ako nababago? No, nagbago na yung presyo ng gasolina, nagbago na yung mga girlfriend ng mga artista, yung mga asawa nila, napalitan na. Yung faith ko, gano'n pa rin. Ba't hindi gumagalaw? Walang pagbabago. Walang maturity. So today, God's Word answers a very important question. Kasi, minsan siguro nag-iisip tayo, genuine kaya yung faith ko? O totoo pa kaya itong pananampalataya ko sa Diyos? Sagutin natin ngayon itong tanong na ito. No? Can a genuine faith be stagnant? Ang isang pananampalataya ba na buhay ay pupwede na, oy pastor, hindi muna ako magle-level up, hindi muna ako magpapakalalim, dito lang ako. Tawag nila dyan, laylo lang muna ako. Pwede ba yun? Is it possible for a genuine believer to have a stagnant faith? Pwede kaya na isang tao ay tunay na sumusunod sa Panginoong Hesus, pero yung kanyang spiritual life hindi nagle-level up? Posible kaya mangyari yun? So let's read our text today in 2 Peter chapter 1, beginning with verse 1 up to verse 11. So if you have your Bibles, punta tayo sa 2 Peter, chapter 1. Yan. Ayan. Ito yung mga page ng Bible na medyo manipis na, kasi manipis lang ang 2 Peter. So ba yun? Di ba yun, di ba? Ganun tayo. Okay, malapit yan sa
Sa 1st, 2nd John, kakatabihan sila. Okay. 2 Peter, chapter 1, beginning with verse 1. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours, grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through these, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption of the world caused by evil desires. For this very reason, make every effort. Everybody say effort. Make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But if anyone does not have them, he is nearsighted and blind, and has forgotten that he has been cleansed from his past sins. Therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never fall, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. May the Lord bless us in reading His Word. Ang title po ng mensahe natin ngayon sa umaga nito ay The Danger of a Stagnant Faith. Many believers struggle with questions like, is my faith real? Genuine kaya ito? Or tumalikod na ba ako sa Diyos? Nag-backslide na kaya ako? Totoo pa kaya itong buhay Kristiyano ko? Nagpapanggap na lang ako? Ano ba ang ibig sabihin o ano bang itsura ng isang healthy Christian? Ang aking faith ba ay buhay pa? So si Peter ay sumulat po nung panahon na malapit na po siyang kunin ng Panginoon, and he knows that his death is approaching. Alam natin yan kasi mababasa natin ng chapter 14. Sabi niya dito, because I know that I will soon put it aside as our Lord Jesus Christ has made clear to me. No, yung kanyang tent, sabi niya, isasantabi ko to. Sabi niya, alam ko one day, malapit na akong kunin ng Panginoon. Kaya ito yung paalala ko sa inyo. No? So sinulatan niya ang mga mananampalataya, and he wants to strengthen the church. Bakit? Kasi during that time, meron pong mga false teachings na kumakalat at marami na pong mga tumatalikod sa pananampalataya. So, Pastor, ano po ba? Paano po ba mape-prevent na hindi ako tumalikod sa pananampalataya? O pwedeng isang tanong pa, Pastor, kung ang isang tunay na Kristiyano, nakakilala talaga siya sa Diyos at totoong na born again, pwede pa kaya siya tumalikod sa pananampalataya? O pwede bang mawala sa kanya ang kaligtasan? Halimbawa, totoong na born again yung isang tao, pwede bang mawala sa kanya yung kaligtasan? Pwede bang lumayo siya sa Panginoon pa? Diba? Kapon, pinag-aral namin sa breakfast prayer, sabi ko nga, bakit mo naman wawalain yung kaligtasan? Amen? Kasi may mga nagtatanong, Pastor, pwede bang mawala ang kaligtasan? Eh, ang sagot pala, tanong din eh. Kung nasa yun ba't mo wawalain? Kaligtasan nga yun eh. Kung naunawaan natin ang kaligtasan patungkol sa salita ng Diyos, bakit naman natin ito hahayaang mawala? At ba't naman tayo bibitaw sa pananampalataya sa Panginoon? Ba't naman tayo tatalikod? Hindi wala na tayong pag-asa. So, ibig sabihin lang, baka hindi talaga natin naunawaan ang kaligtasan. O baka wala talaga tayo nun. So, malinaw na siguro sinasabi. Kung babasahin naman natin ang Bible, makikita natin, yung mga taong tuluyan at talagang hayagan na tumalikod at nireject ang pananampalataya kay Kristo,
Bagamat naunawaan naman nila ang salita ng Diyos, na-expose naman sila sa katotohanan, they received the message of the gospel, pero later on tumalikod, perhaps we can say that these people never have really a real encounter with Jesus Christ. So sa panimula, wala talaga siguro maaari silang kaligtasang tinanggap. Kasi bakit mo naman tatalikuran ng isang bagay na alam mo namang totoo? At alam mo namang ang nakasalalay ay buhay na walang hanggan. Tapos ipagpapalit mo. Ba't mo naman ipagpapalit kung naunawaan mo yung isang bagay na napakahalaga? Hindi ito pera. Hindi ito isang bagay na makukuha natin material. Ito ay buhay na walang hanggan kay Kristo sa langit na hindi natin mabibili. Hindi mabibili ng kahit ano, kahit magkanong amount dito sa mundo. Hindi mo mapagtatrabahuan yun dahil yun ay regalo ng Diyos. So kung niregaluhan ka ng Diyos ng kaligtasan at tatanungin mo kung ang isang Kristiyano na totoo naman nakakilala sa Diyos, tatalikod sa pananampalataya, ba't naman siya tatalikod? Baka talaga, hindi pa talaga siya totoong Kristiyano. Kaya po, paano ba natin makukuha yung tinatawag na assurance? Paano ko po ba masisigurado, Pastor, na meron akong kaligtasan? Na talagang ligtas po ako, na talagang nakakilala na talaga ako sa Panginoon, na yung faith ko ay buhay. Kasi Pastor, medyo nagdududa ako dahil yung faith ko ngayon stagnant. Ano po ba dapat gawin? Kasi po pwedeng yung faith ko ay nagkakaroon ng tinatawag na spiritual drifting. O yung tinatawag na backsliding. No, yung faith ko dati pataas, ngayon pababa. No? Parang spaghetti, Pastor. So, yung faith ko, ano po ba ang ibig sabihin nito? Ang solution ni Peter, based do sa binasa nating text, hindi sinabi ni Peter, kailangan mag-attend ka ng mas maraming revival services at umiyak ka dun. Kailangan maranasan mo talagang kapangyarihan ng Diyos at magkikikisay ka dun. Kasi mas maraming spiritual experiences, mas maraming lay hands ni Bishop at ikaw ay na-slain, although hindi naman masama yun. Pero kung iniisip natin na yung mga spiritual experiences ang kailangan natin para maging sigurado tayo sa ating kaligtasan, nagkakamali po tayo. Hindi yun na magbibigay ng assurance. Actually, makikita natin sa Bible in Matthew 7:21, may mga 21 verse 21 to 22, may mga tao na nagpalayas ng demonyo, nagpagaling na may sakit, nasa ministry, nangaral. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. So, wag natin habulin lang ang spiritual experiences. O yung tayo ay magkaroon ng divine experience. Kundi, napakasimple lang. Sabi ni Peter, ni Apostle Peter, the solution para tayo, hindi tayo mag-doubt sa ating salvation, magkaroon tayo ng assurance, isa lang ang solusyon, you need to grow. Pakasimple lang. Lumago ka. Kailangan lumalago. Bakit? Kasi ang paglago ng ating pananampalataya ay patunay na buhay at totoo yung pananampalataya mo kay Kristo. Napakasimpleng analogy lang. Ang puno, para masabi mong buhay yung puno, kailangan may bunga. Para masabi natin healthy ito at may buhay ito, kailangan nakikita mo, namumunga siya. Kaya ang Kristiyano, ganun din. Kapag namumunga tayo, nakikita sa ating buhay, yung pagbabago na ginagawa ng Diyos, nababago yung ating pag-uugali, yung ating pag-iisip, yung ating pananalita, yung puso natin, nakikita mo yung pagbabago nito. The more that you are being transformed and the more that you are growing in Christ, the more assurance that you are going to have in your faith. So let's look at our text. Tingnan natin ang laman nito. At ano ba ang sinasabi nito sa atin? Ano ba yung tinuturo nito sa atin? So, meron tayo dito 5 section ng text natin, 1 Peter chapter 1 verse 1 to verse 11. So, iisa-isayin natin yan. Number 1, we have the source of our faith. Number 2, the sufficiency for our growth. Number 3, the steps of our growth. Number 4, the stability of our faith. And the sure reward of our faith.
So, talakayin natin muna yung number one. Number one, the source of our faith. Saan nga ba galing ang ating faith? Let's read verse 1 hanggang verse 2. Sabi ni Apostle Peter, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours, grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. So si Peter, in-introduce niya ang kanyang sarili as a servant, as an apostle of Jesus Christ. Yung salitang servant, it means a bond slave. So kita nyo po kahit si Peter, ang tingin niya po sa kanyang sarili ay isang alipin o lingkod. Pag-aari ni Kristo. At ang sabi niya sa mga mananampalataya, to those who have obtained a faith of equal standing with ours. Ganda nung statement na yon. Bakit? Sinasabi ni Peter, okay, yung faith na meron kayo, okay, compared sa aming mga apostol, wala yung pinagkaiba. Okay? Kumbaga, yung faith na meron kayo sa Panginoon, yun din ang faith na meron kami. Okay? And it is equally precious to our faith. Ibig sabihin, hindi dahil, kasi pastor siya, leader siya, mas iba yung faith niya. Hindi. Yung pananampalataya at pagtitiwala natin kay Kristo, pareho lang po yan. Why? Dahil yung faith po na meron tayo, ang pinakapundasyon po niyan ay yung righteousness ni Jesus. Yung katuwiran at yung mabuting, malinis na pamumuhay ng Panginoong Hesus na inilagay at credit sa atin. Kasi ang kaligtasan po, hindi po nakadepende sa anong nararamdaman mo o gaano ka katagal na nag-church. Matagal na siyang nag-church, kaya siguro yung faith niya kay Lord mas mahalaga at mas importante kaysa sa faith ko. Hindi. Ang ating pong kaligtasan ay nakadepende po sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. So, ang mga pastor at ang mga leader ng church ay pareho pong mga tao nangangailangan din ng kaligtasan. So, sabi ni Peter, after niya sinabi yon, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. So, grace and peace, itong tinatanggap natin na grace and peace, hindi pala ito basta lang tinanggap mo. Nagmumultiply pala ito. No? They multiply as our knowledge of Christ deepens. The more na lumalalim tayo at nag-grow tayo, yung grace ng Panginoon, mas lalo mong nararanasan din. Yung kabutihan ni Lord. Kaya nung una, napansin nyo, nung una umattend ka dito, hindi ka pa ganun ka lalim sa Panginoon. Pag kumakanta ka, umaawit ka sa Panginoon, naglilingkod ka, pag nagbabasa ka ng Bible, hindi mo masyadong maramdaman pa. Hindi mo pa masyadong maunawaan. Pero nung nagkaroon ka ng malalim na relationship sa Panginoon at naunawaan mo na yon, every time umaawit sa Panginoon, yung inaawit patungkol sa Diyos, yung inaawit patungkol sa kaligtasan, yung nababasa mo sa Bible, parang tumatama na sa'yo ngayon. Naiintindihan ko na kaya pala. So kita nyo po, ang source po ng faith natin ay yung righteousness ni Christ. Yung grace ng Panginoon. Kita mo ibinigay sa atin ang righteousness ng Panginoon, ibinigay sa atin, regalo ito. So kaya tayo umaasa at nagtitiwala sa Diyos, unang-una kasi naging mabuti yung Diyos sa atin Naranasan mo kasi. Ibinigay sa iyo yung righteousness. Kita mo kung yung buhay mo ang titingnan, kung yung buhay ng bawat isa dito ang titingnan ng Diyos at pagbabasihan, kung tayo ba'y makakapasok sa langit, walang papasa. Okay? Lahat tayo, hindi tayo umabot sa passing grade. 74 lang tayo. Kumbaga, holiness mo, 74. Kasi
may ano ka, nagsisimba ka o gumagawa ka mabuti. Pero 74, hindi ka pa rin naabot. Pero buti na lang, yung righteousness ni Christ, yung kanyang kabutihan, yung kanyang buhay na kailanman hindi siya nakagawa ng kasalanan, yung account niya, yun ang sinubstitute para sa'yo. Kaya ngayon, kapag titingnan ka, dahil nasa iyo niya ang righteousness ni Christ, dahil nagtiwala ka sa Kanya, tinanggap mo siya sa buhay mo, ginawa mo siyang Panginoon at tagapagligtas mo, every time titingnan ka ng Diyos, ang nakikita ng Diyos, hindi yung righteousness mo, kundi yung buhay ni Kristo na matuwid. So mga kapatid, kaya tayo matuwid, kaya natin nasasabi, kami, namumuhay kami na matuwid, pero hindi naman tayo perpekto. Pero yung pagiging matuwid natin, hindi dahil matuwid talaga tayo eh. Unang-una, yun ay dahil sa matuwid na pamumuhay ni Kristo na ibinigay sa atin. In-impart. Kaya ang tawag po doon, grace. Amen? Para bang sa school, hindi naman pumasa yung ano mo eh, yung grade mo eh. Bagsak ka nga eh. Pero sabi nung teacher, sige. Kasi yung grade mo sa math, anak, 74 lang. Ito na ang bibigay kong grade ngayon. 80 na lang para pasado ka na. Kasi 10 taong ka na dito sa school eh. Naaawa na kami sa'yo. 10 years ka na pala, di ba? Magna ka na eh. Magna 9 years na. So, tawag doon, grace. Hindi mo naman deserve yung grade na yun. So, pinasa ka na lang. Tawag doon, pasang awa. Ganun din. Pumasa tayo dahil sa awa ng Diyos. Pumasa ka sa langit, nagkaroon ka ng righteousness dahil naawa ang Diyos sa'yo. That is why we trust Jesus Christ. Kaya ang source ng faith natin, yung ginawa ng Diyos. Kaya tayo nagtitiwala kay Kristo dahil sa ginawa niya. Kaya nga, yung ating buhay Kristiyano, hindi siya basta religion lang. It is a relational intimacy with Jesus Christ. Unang-una, ang faith mo, hindi yan nagsimula dahil nag-effort kang magkaroon ng faith. Or nag-decide ka, magtitiwala ako kay Jesus. Kumbaga, ikaw lang yung nagsumikap, ikaw lang yung nagtiyaga magkaroon ng faith na yun. Hindi. Kaya ka nagkaroon ng faith kay Jesus Christ kasi naranasan mo ang kabutihan niya. Naranasan mo ang pagmamahal niya. Naranasan mo ang isang bagay na binigay sa iyo na hindi mo naman deserve. You experience the grace of God. Pero, kung talagang healthy din naman ang faith natin, dapat nag-grow din yan. The more we pursue Christ, the more we experience and understand the grace of God, the love of God. Marami mga believers, meron silang mga bagay na alam tungkol kay Jesus. Alam nila yung mga verses, alam nila yung mga bagay tungkol sa Panginoong Hesus, but they're not really actively growing in their relationship with Him. Kaya nga ang source ng faith natin ay ang grace. Pero dapat ang grace, sabi dito, nagmumultiply. Grace and peace be yours. Sumagana nawa. Dapat sumasagana. Yung pananampalataya na meron ka, sumasagana dapat. Pero ito ay nagsisimula, tandaan natin, sa grace ng Panginoon. That is the source of our faith. Number 2, the sufficiency for our growth. Ngayon naman, makikita natin dito sa pangalawang part ng text, yung paglago, okay pastor, kailangan lumago, naiintindihan namin. Pero alam niyo, ang ganda na sinabi ng Bible, yung paglago, basahin natin ng verse 3 to 4, sapat eh. Hindi mo pwedeng sabihin, kulang kasi ako nito, wala kasi ako nito, kaya wala kasi akong time, o hindi kasi ako kagaya ni Pastor Eli, hindi kasi ako kagaya ni Sister Jean. Sila kasi talagang meron silang mga training at talagang may oras sila para dito. So ako, hindi talaga ako lumalago kasi iba kami. Ito, sila, hindi, wala tayong pwedeng excuse. Bakit? Ano sabi ng verse 3? His divine power, basahin natin sa Tagalog, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos.
Ito'y dahil sa ating pagkakakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa NIV, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Kasi ngayon, ina-explain naman ni Apostle Peter, tayong mga believers, wala tayong excuse na hindi lumago. Hindi mo pwedeng sabihin na, Pastor, hindi ko kaya. Hanggang dito lang ang kaya kong paglago. Ito lang yung kaya kong abutin. Hindi, binigay na sa atin lahat. Kita mo yung tense na ginamit, past tense. Sabi dito, given, granted, binigay na lahat, wala nang kulang. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng kailangan natin para tayo ay lumago, binigay na. Okay? Believers are not spiritually under-equipped. Kulang pa ako ng equipping dito, hindi pa binibigay ni Lord. Hindi. Kita nyo, ano ba meron sa kapangyarihan ng Diyos? Unang-una, binigyan ka ng Diyos ng spiritual life. You are alive in Christ. Your spirit is now alive. Pangalawa, you are already transformed. Kaya ang ganda nung inaawit natin kanina eh. About sa ating kalayaan. Pinalaya ka na ng Diyos. Binago ka na ng Diyos. Inayos na ng Diyos ang buhay mo. Meron ka ng buhay sa Panginoon. May buhay Kristiyano ka na. And you now have the strength to resist sin. Hindi mo na pwedeng sabihin, Pastor, talagang ayaw lumayo ng kasalanan sa akin. Habulin ako ng tukso, Pastor. Pinapalayo ko na nga eh. Hindi ko talaga kaya, mahina talaga. Hindi. Binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan para humindi at tanggihan ang paggawa ng kasalanan. Pinalaya ka na. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na alipin ng kasalanan. Kasi kung alipin ka ng kasalanan, wala akong magawa eh. Talagang hindi ko kaya paglabanan to. Ang hirap talaga. Di ba? Natutukso na naman ako. Nahuhulog na naman ako sa kasalanan. Hindi ko talaga kaya, Lord. Ayoko na nga. Hindi. Ang mga Kristiyano, lahat po tayo, tandaan natin, we now have the strength. We have now the power to resist sin. Ibinigay na yan ng Diyos sa atin. That is His grace. Ang sabi ng Titus, yung grace ng Panginoon helps us to say no to ungodliness. No? Yung grace ng Panginoon, ito ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Titus 2:12. Yan, nahanap ko na. Titus 2:12. Pa-flash nga. Yan, basahin natin. Simulan natin sa verse 11 hanggang 12. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Isa pa, yung may parang may mga halak eh. Okay. For the grace of God. Medyo ubo-ubo muna kayo. Okay, 1, 2, 3, sabay-sabay, buo. 1, 2, 3, go. Yan, the grace of God. Andiyan na. Nagbigay na ng kaligtasan. Verse 12, basa natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. So, nabasa natin, nakita natin ngayon, we have now the strength, we have now the power. What is the power? The grace of God is also the power na ibinigay sa atin to resist ungodliness. So, Pastor, ang hirap talaga, ang hirap magbago. Hindi, binigyan ka na ng Diyos ng kakayanan, mapagtagumpayan yan. Pastor, hindi ko talaga kaya, mahina talaga ako sa babae. Mahina talaga ako sa lalaki. Pastor, talaga siguro, ganito talaga ako eh. I was born this way. Hindi, binigyan ka na ni Lord ng grace. Yung flesh mo na lang yan, pero hindi ka na alipin ng laman mo, hindi ka na alipin ng kasalanan mo. Nandiyan pa yung laman mo, kaya minsan natutukso ka pa, pero nandiyan na rin ang kapangyarihan ng Diyos para mapagtagumpayan mo yan. Pinalaya ka na niya. You have now also the power to grow in godliness. And then Peter then speaks about the promises of God. Kita niyo, sabi dito ni Peter, by which He has granted to us
His precious and very great promises. Ano yung promise na yun? Tingnan natin, no? Verse 4 rather. Through this, He has given us His very great and precious promises. So that through them, yung grace, sa pamamagitan daw ng grace, you may participate in the divine nature. Wow! Sabi dito, sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa ng sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Nagiging partakers tayo, nagiging kawangis tayo ng Diyos. Hindi sinabing magiging Diyos tayo. Ang sinabi dyan, yung holiness, yung moral character ng Diyos, yung pagiging maibigin, yung kanyang pagiging mapagpatawad, yung kanyang mabuting pamumuhay, yung kanyang malinis na pamumuhay, yung kanyang kabanalan, lahat yun. Magiging kabahagi tayo doon, mapapasa atin yun. We share in His character. Hindi tayo magiging Diyos, pero yung character ng Diyos, pwedeng mapasa atin. Okay? So, kita niyo po, sa pamamagitan ng kaligtasan, nung ikaw ay naligtas, tayong mga mananampalataya, we are transformed to reflect the holiness of God, to reflect the love of God, the righteousness of God. And at the same time, sabi ni Peter, ang mga believers, sabi dito, para makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa, to escape the corruption of the world caused by sinful desires. This means, kita niyo po hindi ka lang pala pinatawad. Mga kapatid, makinig po tayo. Hindi lang tayo pinatawad ng Diyos sa kasalanan. Pinalaya ka rin niya sa kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo. Ibig sabihin, yung kasalanan, wala nang kapangyarihan sa iyo yun. Malaya ka na doon. Yun yung kalayaan na inaawit natin. We are set free from the power of the sin of this world. At ang nakakalungkot, marami mga Kristiyano ang nabubuhay na para bang wala silang magawa kundi sundin ito. Wala silang magawa kundi sundin ang laman. Nabubuhay sila na parang, wala ganito talaga, mahina talaga ako dito. No, you are not powerless against sin. You are an overcomer kasi pinalaya ka na ng Diyos. Pinagtagumpay ka na ng Diyos. Peter reminds us that God has already provided everything for us to grow. Pastor, hindi ko kaya talaga mag-commit. Hindi ko talaga kayang lumago kasi lagi ako nahuhulog sa tukso. Hindi ka na alipin yan. Makapangyarihan ng Diyos na nagpalaya sa iyo at pinalaya ka na niya. Nasa iyo na lahat para lumago ka. Binigay na ng Diyos. So mga kapatid, ang issue dito, bakit hindi lumalago ang ibang mga Kristiyano, hindi po dahil kulang sila o may bagay na wala sila. Kundi ang tanong, gusto ba talaga nilang lumago? Kasi kung gugustuhin mo, binigay na ng Diyos lahat eh. So, hindi na natin pwedeng sabihin, Pastor, hindi ko kayang mag-grow, hindi ko kayang mag-mature. Ang tamang tanong, Pastor, ang tamang tanong ginagamit ba natin yung mga binigay ng Diyos sa atin para lumago? Sa atin na lahat. May church na nag-aalaga sa'yo. May mga leaders sa church na pwedeng mag-mentor sa'yo. May mga kapwa ka mananampalataya na pwedeng mag-encourage sa'yo at makasabay mo sa paglago. Magpapaalala sa'yo, magko-correct sa'yo, magpapalakas sa'yo. Andyan ang salita ng Diyos. Andyan ang Holy Spirit. Andyan ang grace ni Lord. Andyan ang mga trainings natin. Yung every Sunday, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. You have your Bible, you have the living Word of God. You have the Holy Spirit to guide you every day. Na nagbabago ng ating buhay. And you have the grace of God. You have everything. You have salvation. You have assurance. The question is, ano ginagawa mo sa mga bagay na binigay ni Lord? Ginagamit mo ba ito para lumago?
Kaya yung growth, it's sufficient. So bakit hindi lumalago ang maraming Kristiyano? Hindi dahil kulang, kundi baka ayaw. Amen? So kapatid, sabi mo sa katabi mo, hindi tayo kulang. Sabi mo, nasa iyo na lahat. Huwag nyo kantahin. Sabi mo lang, nasa iyo na lahat. Ulit, isa pa. Ginawa nyo kanta eh, okay. Sabi nyo, nasa iyo na lahat. Para lumago. Gamitin na lang po natin. Amen? Number 3, the steps of our growth. Sabi ng verse 5, for this very reason, make every effort to add to your faith. Okay, ito na. Pastor, may faith naman ako eh. Pero kapatid, dapat may dinadagdag ka dyan. Okay? Merong spiritual growth na nangyayari dapat. Ito yun. Ito yung steps. Ito yung mga bagay na dapat gawin po natin. Sabi dyan, make every effort. What does that tell us? Ang spiritual growth, hindi automatic. Hindi dahil matagal ka na, automatic mag-grow ka na. Hindi. Sabi dyan, make every effort. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag. Ibig sabihin, sa pananampalataya, maganda yun, may pananampalataya ka na. Taas kamay lahat ng may pananampalataya kay Jesus. Kung wala pa, bibigyan namin kayo. Ituturo namin, no, bakit kailangan manampalataya. Taas kamay nga ulit lahat ng may pananampalataya kay Kristo, nagtitiwala kay Jesus Christ. Okay, maganda. Pero sabi ni Peter, dagdagan yan. Meron dapat i-add dyan. Ano sabi ng text natin? Verse 5, make every effort to add to your faith goodness. Okay? So, hindi naman dahil may grace ang Panginoon, hindi ka na mag-e-effort. Okay? Ay, may grace naman pala ang Panginoon. Ang faith naman pala natin. Dahil sa biyaya ng Diyos, hindi man pala sa ating sariling pagsisikap. Oo, pero dapat gumawa rin tayo ng paraan. Magsumikap pa rin tayo. Hindi para maligtas, kundi para lumago. Hindi ka nagsisikap para maligtas kasi ang kaligtasan libre, regalo ng Diyos. Pero nagsisikap ka dahil kailangan lumago ka naman. Bakit kailangan lumago? Paano mo malalaman kung buhay talaga yung pananampalataya mo? Dapat namumunga. Kaya nga matakot tayo, mga kapatid. Kung napakatagal na tayong Kristiyano, tapos hindi pa rin namunga yung salita ng Diyos. Hindi pa rin talaga tuluyang nabago yung buhay natin. Kapatid, ito yung encouragement ng salita ng Diyos. Hindi pa uli yung lahat. Kung nagdududa ka, kung ligtas ka, ito na yun. We need to make every effort to add to our faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. Isa-isayin natin. May progression ng spiritual qualities. Nauna yung faith. Bakit? Ang faith kasi ang foundation ng Christian life. Hindi ka lalago unang-una kung hindi ka nagtitiwala kay Kristo. Kung wala kang pananampalataya. It is trusting in Christ and relying on His saving work. Ibig sabihin ng faith, nagtitiwala ka sa ginawa ni Kristo sa na-accomplish niya sa krus para maligtas ang kaluluwa mo. So meron ka ba nun? Okay, maganda. Pero idagdag mo daw dyan yung tinatawag na goodness. Or in other translation, sabi dyan, moral excellence o yung virtue. Ibig sabihin, kung may faith ka, dapat naman, magpakabuti naman na tayo. Hindi yung sasabihin ng isang tao. Ang faith kasi, hindi lang siya basta isang, kumbaga, intellectual assent. Okay? By the way, nasa number 3 na tayo, the steps of our growth. Okay? So una, yung source of our faith. Pangalawa, the sufficiency for our growth. Sapat na ang lahat ng kailangan natin para lumago. Pangatlo, ito na yung steps. Huwag ito na yung kailangan mangyari. So, may faith ka na, pero dapat naman yung faith mo ay madagdagan. Dahil nananampalataya ka na sa Panginoong Hesus, dapat naman ang pinupersona natin yung mga bagay na mabubuti.
Yung mga kagalang-galang, kumbaga, yung tama at mali, alam mo na. At yun na dapat ang inaasam mo, ang ninanais mo, yung mabuhay ng may malinis na pamumuhay. Sa ating pag-iisip, sa ating pananalita. Moral excellence, goodness, ang tawag dyan. O, pagkatapos nun, doon na ba magtatapos? Hindi. Kailangan meron na namang knowledge. Idagdag mo naman sa goodness yung knowledge. Pastor, ano yung knowledge? Pag sinabing knowledge, it means spiritual discernment. Ibig sabihin nito, alam mo paano i-apply ang salita ng Diyos sa buhay mo. Naiintindihan mo, nauunawaan mo siya. You have a spiritual discernment. Okay, ito hindi to kalooban ni Lord. Naku, hindi maganda to. Itong sasabihin ko na to, naku, hindi malulugod ng Diyos dito. So meron ka knowledge. Sa bawat decision na gagawin mo, sa bawat relationship na papasukin mo, sa bawat decision na gagawin mo para sa pamilya mo, sa trabaho na papasukin mo, gagawin mo, o halimbawa, may pinapagawa ang boss mo, alam mo agad eh. Meron ka spiritual discernment, uy, ano to forging ng documents to Ano to crime ito Ay, pinapabago yung amount nung yung presyong nabili namin, na pinapadagdagan may kickback kami dito. Pwede. Wala kang knowledge, hindi mo na-apply. Dapat na-discern mo yun. Naku, kasalanan to, pagsisinungaling to. You have discernment, you have knowledge. You know how to apply God's truth to life. And what else? After ng knowledge or spiritual discernment, you have self-control. Ano ibig sabihin ng self-control? The ability to master your desires. Yung mga pagiging impulsive natin. Yung hindi lang kung ano yung basta gusto mo o maramdaman mo, gagawin mo. Hindi pwede. Sabi ni Peter, dapat yung faith mo madagdagan ng mga bagay na yan. May self-control ka rin dapat. Hindi dapat kung ano na lang ang maramdaman mo o yung gustuhin ng laman mo, susundin mo. Hindi, dapat alam mo, makontrol yan at mapatahimik yan. Kailangan, tayo mga Kristiyano, hindi tayo ang sumusunod sa hilig ng laman natin o sa ating sinful desire. Dapat, yung ating laman, yun ang inaalipin natin at pinapasunod natin sa kalooban ng Diyos. Tawag doon, self-control. Pagpipigil sa sarili. Kasama na dyan yung pagpipigil sa pananalita. Yan yung pagpipigil sa iniisip. Pagpipigil ng galit. Pagpipigil ng ating sexual desires. Dapat may self-control tayo. So dapat dumadagdag yan sa faith mo. Sa faith nating mga Kristiyano. Ano pa? After ng self-control, yung tinatawag na perseverance. Ano ibig sabihin ng perseverance? Katyagaan. Pagtsatsaga. Hindi yung pag dumating yung trials, wala ka na rin. Dumating yung pagsubok, di muna ako attend. Walang pagtsatsaga. Samantalang sa trabaho, may problema na sa pamilya, halos, hindi ka na, napuyat ka na. Saan ka punta? Papasok. Mamamatay ka na, papasok ka pa. Baha, nilulusong mo. Di ba? Grabe yung perseverance nun. Sa school, nilalabo mo, papasok ako, ma. Huwag ka na pumasok. May lagnat ka. Kinukumbulsyon ka na. Okay lang ako, ma. Kailangan ko mag-valedictorian, ma. Hindi matay na. Ilalaban Perseverance yun. Tapos sa church, may problema ako, malalaking pinagdadaanan ko ngayon Hindi mo na magsisimba. Bakit ano yun? Pagod ako, pagod. Marami ako iniisip. Bakit di ka? Tala, church tayo. Hindi, mambo, no? Diba? Wala na mambo na. Hindi, mainit masyado, mainit. Pagka lang. Next time na lang, pag di masyado mainit. Walang perseverance. Walang pagtsatsaga. Hindi man lang tayo magtsaga. Ba't di ka umate ng D-group? Ayoko, hindi. Nahirapan ako Magtsaga naman tayo sa pag-aaral. Magtsaga naman tayo tapusin yung mga classes natin, yung mga trainings natin. Magtsaga naman tayo sa pagdi-disciple.
Magtiyaga naman tayo. Yung sa morning prayer natin, pagtitiyaga yun perseverance yun Kung sa trabaho, halos mamatay ka na, ibigay mo na lahat, buong lakas mo, at hanggang magkasakit ka, grabe ka magtiyaga, dapat mas higitan mo yun sa Diyos. Nakakahiya naman. Amen? Yung iba nagtatrabaho, grabe ni Aibag, tatlo na Hanggang dito ni Aibag Puyat, di ba? Pinipilit, nilalaban. Para sa future. Para sa pamilya ko. Walang masama doon, mga kapatid. Pero dapat, sa spiritual growth natin, may pagtsatsaga rin po tayo. Grabe, ang bilis natin tamarin, ang bilis natin mawalan ng gana pag church. Ba't naman ganun? Sabi mo sa katabi, huwag ganun. Dapat may perseverance. Kahit may trials, kahit may hardships. Pastor, bakit kailangan ng perseverance? Kapatid, kapag may perseverance ka at nagtsatsaga ka, kahit mahirap na ang sitwasyon pero nagpapatuloy ka sa Panginoon, ibig sabihin lumalago ka. Pero yung mga may pananampalataya, pero pagdating ng trials, ayaw magtsaga, ayaw mag-persevere, baka hindi pa talaga buhay, mababaw pa yung pananampalataya. No? Parang yung mga nahasikan ng binhi, tapos mababaw yung lupa, sumibol agad, pero nung sumikat yung araw, sabi doon sa parable, mabilis din natuyo. Maraming ganun mabilis sumibol, mabilis nag-commit sa ministry, pero pagdating ng trials na wala nang pagtsatsaga. Dapat kahit offended tayo, kaya natin magtiyaga pa rin. Kahit nasasaktan tayo, kahit nahihirapan tayo, kahit nabibigatan tayo, marami tayong problema, tinatyaga natin ito. Idagdag natin sa faith natin ito. Amen? At siyempre kasama sa perseverance, godliness. Ibig sabihin yung buhay nagiging nakasentro sa pagbibigay ng karangalan, ng reverence, ng pagsamba sa Diyos. Dapat may godliness. Yun ang ibig sabihin ng pagiging maka-Diyos. Your mindset is to bring reverence to God. To glorify God. So dapat naidagdag yan. What else? Brotherly affection. Pagmamahal sa kapwa natin, Kristiyano. Pagmamahal sa ating Christian community. Dapat dinadagdag din yan. Dapat growing ka dyan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo sa mata. Dapat kaya nating ibigin yan. Hindi lang kapag mabait yan. Pagka medyo tinutoyo yan, dapat kaya mo pa rin mahalin yan. Ako, ito na naman siya. Diba? Amen? Dapat may brotherly affection. What else? Higit sa lahat, love. Everybody say love. It is the highest Christian virtue. Love is the highest Christian virtue. Ano ibig sabihin ng love dito? It means sacrificial love for others. Ibig sabihin ng pag-ibig, yung tunay na pag-ibig, isang tao, halimbawa, paano masasabing nagmamahal siya? Handa siyang magsakripisyo. Sacrificial yung kanyang love. So mga kapatid, itong mga nabanggit natin ng mga pag-uugali at mga virtues, hindi po sila isolated. Okay? Hindi po sila parang, okay, step by step. Hindi. Ito ay description ng character ng isang tao na unti-unting nagiging kagaya ni Kristo. Kapag meron ka nito, at sabi ni Peter, make every effort. Meaning, itong mga bagay na ito, spiritual maturity, itong mga katangian nito, it does not happen accidentally. Wini-work out ito. Yung godliness, yung self-control, yung faith, yung moral excellence, yung brotherly affection, yung love, yung sacrificial love for others. And kailangan dito ng discipline. Kailangan dito ng intentional obedience. Kailangan talagang gustuin mong sumunod kahit mahirap. Hindi ka lang susunod pag madali. Kasama na rin dito yung ating mga spiritual habits. Prayer, yung ating meditation and studying the Word of God. Fellowship, yung ating worship. Ating service to the ministry.
So, kailangan mag-effort para lumago. Hindi siya automatic. Hindi rin siya nadadala sa tagal ng pagsisimba natin. Kaya nagtataka tayo, bakit ang dami ng matatagal sa church na hindi lumago? Kasi po, yung iba, hindi naman talaga intentional. Hindi nag-effort. And remember, ang faith, kapag hindi lumalago, nagiging mahina at vulnerable. Madaling matukso, madaling madapa, madaling matisod. Ilang taong ka ng Christian, tisorin pa rin. Hindi lumago eh. Ang totoong faith po, nagpuproduce din ng totoong transformation ng buhay. Nagbabago. So yun yung steps. Number 4, the stability of our faith. Let's read verse 8. Sabi ng verse 8, for if you possess these qualities, yan. Ito na yung kumbaga after niyang banggitin, yung mga virtues na yon, yung mga katangian na yon. Sabi ni Paul sa Tagalog, basahin natin. Verse 8. Ang mga katangiang yan, ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin. Upang ang inyong pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang taong wala ng mga katangiang iyan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Ganda. Sa verse 10, therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. Yun yung sinasabi natin. Bakit mahalaga ang growth, ang spiritual maturity? Sabi ni Peter, if these qualities are yours and are increasing, sabi niya, kung nasa sa inyo itong mga katangian na ito, nakikita niyo sa buhay niyo, yung faith, yung goodness, yung perseverance, yung self-control, okay, yung brotherly love, yung brotherly affection, kung lahat ng yan, evident naman, at growing. Okay? So, dalawang bagay ang kailangan mangyari. Kailangan nag-i-exist yung character na yon. Okay? Yung characteristics na yon. Kailangan nag-i-exist yung mga pag-uugali na yon. Kailangan nakikita sa iyo yon. Pangalawa, dapat lumalago. Kung meron ka na noon, dapat lumalago pa. Mga kapatid, ang Christian growth ay hindi po perfection. It means progress. Hindi kailangan maging perfect. Hindi kailangan hindi ka na nagkakamali. It means progress. Lumalago. Ngayon, sabi dyan, if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive. So kapag meron ka yan at lumalago ka dyan sa mga bagay na yan, hindi ka magiging ineffective. Ibig sabihin, marami kang magagawa sa Panginoon. Marami tayo ma-accomplish, magiging kagamit-gamit tayo sa Diyos. Yung ating testimony, yung ating buhay. Madali po kaya mag-share kapag nakikita yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Madali i-share ang kapangyarihan ng Diyos na magbago ng buhay kapag nakikita rin ng mga tao na binago ka talaga ng Diyos. Amen? Ang hirap i-share sa pamilya mo. Uy, alam niyo ba, si Jesus, binago yung buhay ko. Talaga? Alam mo, lumapit ka kay Jesus, kailangan mabago ka niya. Alam mo, pag lumapit ka kay Jesus at sinuko mo yung buhay mo sa Kanya, papaguhin ka niya. Ano pang pag-uugali mo kahit gaano ka pa kasama. Talaga, parang dapat mauna ka. Ginaganon-ganon tuloy tayo eh. Bakit? Kasi minsan hindi nakikita yun, yung mga katangian na yun. Pero kapag yan ay lumalago sa atin, nagiging ineffective ka sa pagsishare ng gospel. Every time you preach the gospel and you witness to those people who are lost, and you have these characteristics in your life, nakikita talaga nila, binago ka ng Diyos, nakita nila kung paano ka inaayos ng Panginoon, yung mga bagay, yung mga pag-uugali na meron ka, nakita nila lahat. Mas powerful. Kita nyo, yung buhay pa lang kasi natin, mensahe na eh. Amen? So, hindi ka nagiging ineffective, hindi ka nagiging unfruitful, nagbubunga ka. Nagagamit ka ng Diyos.
ang isang stagnant na Christian life ay nagiging spiritually unproductive. Okay? Kaya dapat lalong masigasig. Oo. Kasi sabi pa niya dito, hindi ka lang unproductive pag wala ka ng mga bagay na yan at di ka lumalago dyan. Sabi pa niya dito, bulag ka na. Nearsighted ka na. Kumbaga, baka nakalimot ka na. Uy, sabi pa niya. Sabi niya, ang taong wala ng mga katangiang yan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. O ano tinutukoy doon? Nakalimutan mo na pinalaya ka na ng Diyos, na binago ka na ng Diyos, na na-born again ka na. Kasi hindi ka na lumago eh. Hindi mo na pinagpatuloy. Baka, kasi kung talaga naintindihan natin yung ginawa ng Diyos, magpapatuloy tayo sa paglago. Ipa-pursue nating lumago. Amen? At kapag wala ka niyan, baka nakalimutan mo na rin kung saan ka nang galing at paano ka nilinis ng Diyos, paano ka binago ng Diyos. Ano pa sabi ni Peter? Be all the more diligent to confirm your calling and election. Hindi sinasabi ni Peter na kapag meron ka ng mga bagay nito, ibig sabihin, yan ay bayad mo para maligtas ka. Ang sinasabi niya, yung ating paglago na spiritual ay confirmation. Resibo yan ng tunay na pagkakaligtas mo. Kaya kapag ang isang tao, nakikita niyang lumalago siya, mas nagiging sigurado siya, naligtas siya. Kaya nga iba, pag tinanong mo, sigurado ka bang ligtas? Pastor, di ko nga alam. Wala naman, di ba nakakaalam niyan? Alam niyo bakit di alam ng iba? Kasi hindi nakikita yung paglago. Pero sabi ng Bible, nagiging confirmation yung spiritual growth sa ating calling to salvation. Yung ating kaligtasan. Mas sure na ligtas ka at meron kang buhay na walang hanggan dahil nakikita ang paglago mo. Amen? So, mas pag-igihan nating lumago. Mag-effort tayong lumago para naman maging sigurado tayo na ligtas talaga tayo. Hindi ko po sinasabi na hindi tayo ligtas, pero yung iba nagdududa pa minsan eh. Kaya lang naman nagdududa yung iba kasi wala silang makitang evidence. Walang fruit. Hindi mo malaman kung talagang buhay yung pananampalataya at yung pananampalataya mo ay nakapagliligtas. Bakit? Hindi makita yung bunga. So, malalaman mong tunay yung pananampalataya mo at yung kaligtasan tinanggap mo. Pag nakikita mo rin sa buhay mo, lumalago ka. Nagbabago ka. Magugulat ka eh. Sino po dito na-experience na binago siya ni Lord? Amen? Dating bading, naging badong. Dating yobmot, naging abab. Dating sugarol, ngayon, pastor na, naglilingkod na sa Panginoon. Mga dating mamamatay tao na born again, nasa bilangguan, ngayon naglilingkod sa Panginoon. Mga dating satanista, ngayon pastor na, ginagamit ni Lord, evangelist. Maraming ganyan di ba? O hindi man grabe yung pinanggalingan natin, pero alam natin kung sino tayo noon nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos at sino ka ngayon. Sino po dito ang masasabi niya, Pastor, nakita ko paano ako binago ni Lord. Amen? Yung iba, sino hindi pa sure? Kung hindi pa kayo sure, i-sure nyo. Paano natin masisure na binago tayo ni Lord? Dapat lumalago. Paano lumago? Mag-effort. Kailangan ng commitment. Alam niyo po, mahirap. Malapit na bumalik si Jesus Christ, hindi pa natin sigurado kung talagang ligtas tayo o hindi. Nagkakagulo na dun. Nagkakaroon ng mga gera. Mataas na yung mga bilihin, di ba? Tataas na yung gasolina. Dapat, habang papalapit ng pagbabalik ng Panginoong Hesus, mas sigurado tayo yung babalikan niya. Kasama tayo doon sa babalikan niya.
Hindi hanggang ngayon, takot pa rin tayo, nagdududa pa rin tayo. So kung gusto natin magkaroon ng assurance and confirmation, we must grow and mature spiritually. It's time to grow up. Hindi dapat manatiling stagnant ang ating faith. It's time to grow. And assurance grows when we see God's work transforming our lives. The more na nakikita mo yung pagkilos ng Diyos, kung paano kanya binabago, mas nag-grow din yung assurance mo. Hindi nagiging perpekto ang buhay ng isang tao, pero nakikita mong nababago. Hindi man perpekto, pero nababago. Yun po ang buhay Kristiyano. Ang isang growing Christian ay mas nagiging stable spiritually. Pansin niyo, bakit hindi stable ang iba? Parang kabuti, minsan nandiyan, minsan wala. Hindi kasi nag-grow eh. So we need to grow. Mas nagiging stable tayo kapag lumalago tayo. At sabi pa ni Peter, if you practice these qualities, you will never fall. Ano tinutukoy niya dito? If we pursue spiritual growth, we are protected from collapsing spiritually. Malayo o hindi ka basta-basta magbabackslide kung tuloy-tuloy ang paglago. Hindi ka basta-basta manghihina kung tuloy-tuloy ang paglago. Isipin nyo na lang, ang Christian life ay parang pagbibisikleta. Yung two wheels lang, yung mountain bike lang. Dapat tuloy-tuloy ang pagpedal. Naalala nyo nung first time kayo natuto magbike? Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo marunong magbike. Okay. Kung first time yung matuto magbike, di ba? Sabi, dire-diretso lang ha. Sige, tingin ka lang doon sa malayo. Tuloy mo lang yung pedal. Sabi na nagtuturo, sabi ng papa mo, di ba? Sige, pedal ka lang. Marunong na ako pa. Di ba? Natuto ka kasi tinuloy-tuloy mo yung pedal. Pero nung tinigil mo, nagpreno ka, biglang tumumba ka. Alam nyo, ganun din. Pag hindi na tuloy-tuloy ang paglago natin bilang Kristiyano, tutumba tayo. Kaya dapat, ang buhay Kristiyano, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung paglago. Hindi ibig sabihin na hindi ka na manghihina. Darating ka pa rin noon. Pero dapat tuloy-tuloy pa rin ang ating paglago. Tuloy-tuloy ang ating desire to grow and to mature. At kapag tayo ay merong pursuit of spiritual maturity, we are protected from spiritual drifting or spiritual collapse. So kung bakit marami nagbabackslide, nanghihina sa faith kasi hindi na tuloy-tuloy ang paglago nila. Okay? And so that's the stability of our faith. Mas nagiging stable pag tuloy-tuloy. Parang bike, di ba? Mas stable siya pag tuloy-tuloy ka. Pero pag mabagal ka, tapos patigil-tigil ka, tumba-tumba din yung bike. Ganun din, yung buhay Kristiyano mo, tutumba. Abante, tumigil ka, tutumba ulit. Ganun lang yun. Pero pag tinuloy-tuloy mo, malayo mararating mo. Lastly, the sure reward of our faith. Si Peter, ang conclusion niya, ay yung promise. Sabi niya, for in this way, there will be a richly provided for you an entrance to the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Verse 11. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang description na dito sa English, sa NIV, a rich welcome to the kingdom of Christ. Hindi lang yan basta pumasok ka. Pagpasok mo doon, talagang welcome na welcome ka. At masaya, masaya. Grabe yung pag-welcome sa'yo. Kasi, yung pananampalataya mo, natapos mo. At talaga nakita, nagsumikap. Hindi lang yung parang, basta importante, ligtas. Kahit di na lumago. Diba? May mga ganun. Kahit di na tayo magpakalalim talaga. Okay na yung simba-simba tayo. Okay na yung ganito. At pagkadating natin sa langit, hindi rich yung welcome sa atin. Ay, Pastor, may ganun po ba? Di ba pantay-pantay naman tayo? Yes. Pero ang Christian life ay hindi surviving, hindi survival na basta mairaos ko lang yung pagiging Kristiyano ko. Hindi. Dapat continuous. It's about growing in Christ hanggang sa dumating siya. Hanggang sa bumalik siya, tuloy-tuloy yung paglago. Hindi yung, basta may raos lang.
Kailangan tuloy-tuloy ang buhay natin na nahuhubog. Para pagdating sa langit, grabe ang pag-welcome ng Diyos. Ito na yung tanong, Pastor, sa langit po, di ba pantay-pantay tayo? Yes, pantay-pantay tayo ang tatanggap ng kaligtasan. Pero hindi pantay-pantay ang reward. Hindi pantay-pantay. Pambira, ang dami mga Christian, nagbuwis ng buhay, naging martyr, pinatay dahil nangaral ng gospel. Tapos tayo pa Netflix lang, pa-attend lang ng church. Tapos pareho ka ng reward ng mga yon. Yun, hindi na nga nakapag-cellphone dahil nabuhay sa isang lugar na talagang nag-commit sila para ma-preach ang gospel at pinatay, pinugutan ng ulo. Tapos tayo, wala, enjoy lang sa buhay Kristiyano. Minsan gagawa ng kasalanan, occasionally, minsan Christian, minsan hindi. Nag-grow konti, tapos hindi na ulit. Tapos pareho tayo ng reward noon? Hindi ha. Iba-iba po ng reward. Salvation is equal, but rewards will vary depending on one's faithfulness, obedience, service, and spiritual growth. Ulitin ko po. Salvation is equal, pero yung reward, iba-iba. Depende yan sa kung gaano ka naging tapat, kung gaano ka sumunod, gaano katindi ang naging paglilingkod mo, at yung spiritual growth mo. Kaya sabi dito ni Peter, sa ganitong parang kayo'y maluwag na papapasukin sa kaharian. Ibig sabihin, grabe yung pag-welcome. Mas masaya. Parang ganito lang yan. Ilagay natin sa isang basketball team. Championship. No, championship. Nanonood ba kayong basketball? Yes sir, okay. Nanonood kayo basketball. So sa team, meron dong mga tinatawag na star player, role player, tsaka mga bench player. Mga bench, pang substitute lang. Tawag nila doon, bangko. Bangko, grabe no? So halimbawa, championship game. Nag-champion kayo, pero hindi ka nakalaro. Okay? Hindi ka pinasok ni coach. Pero nag-champion kayo. Ano yung pakiramdam nung mga taong nakipagbakbakan doon sa court, tapos talagang pawis na pawis. Grabe, dami ko na shoot. Grabe, dami mo points pare. Tapos yung isa, ang statistics niya, yung mga kakampi niya, 23 points, di ba? 2 steals siya, 24 claps, di ba? 10 hoorays, 10 woo, di ba? Yun yung binibilang, yung cheer. Wala eh. So kung nag-champion yun, iba yung joy ng mga taong nagpagal, nagpagod, nagsikap, naipaglaban, nakipagbakbakan, talagang rumebound, nagbigay ng effort, stamina, pinawisan ng gusto, tapos nag-champion siya. Grabe yung grabe yung pakiramdam pag nag-champion. Kumpara doon sa nag-champion sa, kaupo lang siya ganun. Iba yung joy, tama ba? Ganon din po, yung mga Kristiyano na talagang ibinus nila ang kanilang buhay, talagang nagpakalalim sa salita ng Diyos, naglingkod ng tapat, sumunod sa Panginoon, ibinigay talaga nila ng 100%. Wala sila tinira halos. Naglingkod sa Diyos. Pagdating sa langit at sila'y winelcome ng Panginoong Hesus, iba po ang joy nila at reward nila sa mga nanatiling stagnant. Pastor, ligtas pa rin ba sila? Yes, pwedeng ligtas ka. Pero kung hindi ka naman nag-effort, hindi ka naman lumago, hindi ka naman talaga naging kagaya ng mga ibang nagsikap, hindi pwedeng pareho kayo ng joy at pareho kayo ng reward. Yung iba, grabe yung trials na dinaanan, pero nagtyaga, nagpatuloy. Nilaban yung pananampalataya, nagtiwala kay Kristo. Ikaw ganun ka rin naman, pero hindi ka lumago. Ganyan ka lang. Kasi sabi mo, okay na to. Don't expect that your reward in heaven will be the same. Because growth affects reward without affecting salvation. All true believers will enter the kingdom of God. Pero yung degree ng reward, medyo may feedback. Yung degree ng reward depends kung gaano tayo naging faithful sa ating buhay Kristiyano. Kaya yun, kung hindi mo dinagdag yun, yung faith, yung moral excellence, yung knowledge, yung self-control, hindi nadagdagan yung faith lang ang meron ka, at tumagal ang pag-a-attend mo sa church, ganun pa rin, hindi lumago,
Eh di hindi mo mararanasan yung sinasabi ni Peter na richly supplied entrance. Na pagpasok mo doon, grabe yung pagtanggap ng Diyos. Grabe yung joy na matatanggap mo. Grabe yung pag-welcome. Kasi nagtiyaga, lumago. Pero yung mga tao na pinabayaan ang kanilang spiritual growth, pwedeng maligtas pa rin naman sila, pero hindi nila ma-experience yung full measure of reward that comes from a faithful service and holiness to God. Reward is tied to life lived with Christ-like character. So kung halimbawa naging Kristiyano ka, save ka pa rin naman. Pero kung hindi nakita ang Panginoong Yesus sa buhay mo, hindi nakita ang Christ-like character, hindi natin pinursue ang holiness, we can be confident with our salvation. Pero magduda tayo, mag-isip tayo. Hindi po pwedeng pareho tayo ng reward ng mga talagang ipinamuhay si Kristo sa kanila. Kapag ang isang tao ay walang visible growth ng qualities ni Christ, even though they will enter heaven, they will not experience the abundant commendation. Yung commendation, di ba? Yung parang, wow, anak, I'm so proud of you. Nilaban mo yung faith mo, lumago ka talaga, natutuwa ako. Yung reward na yun, na marinig mo sa Panginoon, ando pa rin naman, i-welcome ka naman sa langit. Hindi naman mawawala yung salvation mo dahil hindi ka lumago. Yun nga lang, kapag nanatili kang stagnant, you may lose your reward. Pastor, biblical ba yan? Yes. Tingnan natin ng 1 Corinthians 3. Just look it up. Basahin nila sa bahay. Remember, works will be tested. Pastor, nag-ministry ako. Yes, kahit yung ministry, titingnan ng Diyos. Hahatulan ng Diyos, yung naging motibo natin. Iba yung mga reward ng mga naglingkod sa Diyos na may hidden motive. Ang motive ay pansarili. At yung mga talagang selfless na paglilingkod. Sabi dito, sa 1 Corinthians chapter 3, puntahan nga natin. Sige, I will be ending with that. 1 Corinthians 3, beginning with verse 1 ba? Teka, hanapin ko. Sa Tagalog, basahin natin. Okay? Sorry. Basahin natin ng 1 Corinthians 3:13. Yeah, 13. I want to share this to you. Sorry, we may be extending time, but this is really important. Okay? Verse 13, please. 13. 3:13. Yan. Verse 12. Balik pa yung verse 12. Simulan natin sa verse 12. If any man builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw. Verse 13. His work will be shown for what it is. Sabi lilitaw. Okay? Lahat ng trinabaho natin, lahat ng ministry natin, trinabaho natin, lilitaw sa Judgment Day. Okay? At makikita yung quality. Kung masipag, tapat, at maayos ba ang puso ng ginagawa mo yon? Or hindi. It will be revealed in light, it will be revealed with fire, dadaan sa apoy, and the fire will test the quality of each man's work. Yung klase ng paglilingkod mo, iti-test. Okay? Pagdating ng verse 14. Verse 14. If what he has built survives, he will receive his reward. Ito nakakatakot dito. Verse 15. If it is burned up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only as one escaping through the flames. Ibig sabihin, ito mangyayari. May mga tao na naglilingkod sa Diyos ng tapat, maayos. May mga naglilingkod din naman, pero hindi nila inaayos. Pagdating sa langit, lahat ng ating trinabaho at pagpapagal sa ministry, dadaan sa apoy. Yung apoy na yun, ang Diyos. Siya ang maghahatol, siya ang magte-testing sa lahat ng trinabaho natin sa ministry. Ngayon, kapag yung quality ng work, hindi pumasa, sabi natin, pumasa muna. Pumasa, you will receive your reward. Pero kung hindi pumasa, sabi doon, ang mangyayari sa'yo, yung ginawa mo, masusunog, matutupok ng apoy. It is as if
wala kang ginawa. Hindi maire-record. Kung ano man naging pagod at papapagal mo sa ministry, kung hindi ito naging maayos sa harapan ng Diyos, parang wala kang ginawa all your life. Kahit sabihin natin nagpastor ka pa, pero hindi natin inayos ang pagpapastor natin o yung ating ministry natin, inayos ang ating pagmi-ministry, we will suffer loss. Tayo, maliligtas tayo, but we will lose the reward. We will lose the crown. So ang heavenly rewards, they are real, they are personal. At iba-iba ito depending on how believers have lived out their faith. Paano ka nagpatawad, paano ka nagmahal, paano ka nag-pursue ng holiness. Yung salvation, secure yan kasi kay Christ yan nakadepende. Pero yung joy ng salvation, yung commendation na matatanggap ng isang believer sa langit, it will reflect on how they have been faithful on earth. So sagot natin yung tanong, can a genuine faith be stagnant? Based sa text natin, we all know the answer. The answer is no. The answer is no. Genuine faith is not meant to remain stagnant. Because true faith grows and progresses. Kung totoo at buhay yan, lalago yan. Hindi yan dapat stagnant. Bakit stagnant, Pastor? May problema. Hindi yan normal. Okay? This is our big idea. A growing faith confirms the reality of our salvation. So mas nagiging confirmed na ligtas tayo if we have a growing faith. True saving faith is more than just simply saying na naniniwala naman ako kay Jesus eh. Ang totoong faith ay nagbabago ng buhay. It transforms a person's character. Kaya nga, when someone truly trusts in Christ, nag-grow ang kanilang buhay. Nag-grow sa self-control, sa perseverance, sa godliness, sa love. So nakikita yan sa isang tao na niligtas ng Diyos. At dyan tayo nagkakaroon ng confidence. Diyan mas nako-confirm na ligtas ka nga kasi lumalago ka eh. So Peter shows us a beautiful progression. Ang faith, may source. Anong source? Righteousness ni Christ. Ang faith, mayroong sufficiency, sapat. Bakit? Andyan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang faith, mayroong palang steps. Ano ang steps? Yung growing dapat sa spiritual character or virtues. Ano pa? Ang faith dapat may stability. Paano? Kapag may assurance, mas stable ka pagka may assurance ka, may fruitfulness. The more na namumunga ka, mas nagiging stable ka bilang Kristiyano. And also, lastly, it has a sure reward. And that is our rich entrance into the kingdom of Jesus Christ. So, ang tanong, is our faith growing? Yung character ba ni Christ sa buhay natin, increasing ba siya o decreasing? Or hindi rin pwedeng, andito na, hindi na gumalaw, stagnant lang. Hindi pwede. Dapat lumalago. And you also ask yourself, am I intentionally pursuing spiritual maturity? Gusto mo bang lumago? At gumagawa ka ba ng paraan para lumago? Nagtsatsaga ka ba para lumago? Kasi ang tunay na pananampalataya hindi po pwedeng manatiling stagnant. It grows until the day we see Christ. That is real faith. It must be continuously growing. Let's all bow our heads and let's pray. We thank you, God, for your word. We thank you that you want us to grow. And you want us to have assurance sa aming salvation. So Father God, we ask, Lord, kung meron man dito, Panginoon, that their faith, they know in their heart that they have been stagnant in their faith. I pray, Lord God, na hindi po sila manatili sa gantong kalagayan. Lord, grant them the grace. Help them, Lord God, na magtiyaga, na mag-commit sa kanilang paglago, na paglaanan po nila ito ng oras. Lord, huwag niyo po hayaang maging complacent kaming lahat sa aming kanya-kanyang paglago. Bagkus, Panginoon, i-convict mo kami na hindi okay ang okay na to.
na dapat, Panginoon, hindi kami makontento, na ganito na lang kami. Dapat araw-araw may nababago sa amin. Habang tumatagal at papalapit ang pagbabalik mo, nawa, Panginoon, palalim din kami ng palalim sa aming pagkakakilala sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, it's time to grow up. God bless you.